Okay, so for this video lecture, ang focus natin or topic natin would be Zener diodes. This would be the last topic na included sa first unit ng ating electronic devices. So when we say Zener diodes, basically no, ito ay isang special type na diode. Bakit sir? Bakit po siya naging special type na diode? Ang Zener diode kasi is very special because kaiba siya ng ordinaryong diodes, no? So why? Because Zener diodes are diodes that are designed to operate at the reverse breakdown region. Okay? If maalala natin yung diode characteristic curve, di ba? Ito siya. Alright. Most of the ordinary diodes operate at the forward bias region, di ba? So, sa diode characteristic curve, ito yung forward bias region. So, sa forward bias region, ang nangyayari is kapag ang anode natin is more positive compared sa cathode, the diode would enter the forward bias region. Now, what happens sa forward bias region is sa umpisa, wala pa siyang kuryente. Once it reaches the threshold voltage, biglang papasok or dadali ang kuryente sa diode. So, ganun yung nangyayari sa forward bias region. Now, if binaligtad naman natin ang potential, so ang mangyayari na is yung cathode natin, siya na yung magiging more positive compared sa anode natin. So makikita natin na papasok na ang diode sa tinatawag nating reverse bias region muna. So sa reverse bias region, makikita natin na wala siyang kuryente because sabi nga natin sa ating lecture ng characteristic ng diodes, malapad or malawak ang depletion region during the reverse bias. So walang kuryente na pumapasok or dumadaloy sa diode natin. Kung meron man konting-konti lang, yung mga reverse saturation current lang yun. However, okay, pag lalo nating tinaasan yung ating negative voltage, ang mangyayari dyan is it will reach a point kung saan biglang dadaloy ang kuryente sa ating diode. At yung point na yon, ang tawag natin doon is yung tinatawag nating reverse breakdown region. Once it reaches the reverse breakdown voltage, biglang magkakaroon na ng kuryente ang diode natin. So, yung current at this point sa reverse breakdown, ang nangyayari dyan is stable lang ating or constant ng ating voltage. Hindi na nagbabago ang voltage natin kahit na tumaas pa yung level ng current natin once it reaches the reverse breakdown. So, ang galing, di ba? So, parang pareha sila lang nangyayari sa forward bias. Kaya lang ang forward bias kasi, di ba, limited lang sa 0.7. Sa reverse breakdown, okay, we can select actually a certain value for the reverse breakdown depende na sa construction ng ating diode. However, di ba, ang problem natin, kasi pag ang diode natin pumunta na sa reverse breakdown region, what will happen is masisira. Okay, kaya ang breakdown yung term na breakdown, break as in break, masisira. So, hindi natin ginagamit, no, yung, kumbaga, hindi natin ginagamit yung diode sa reverse breakdown region. However, yung mga Zener diodes, na yan, they are designed to operate at this reverse breakdown. No? So, kumbaga, yung Zener diode natin, it can operate sa reverse breakdown na hindi nasisira. Bakit? Kasi yung pagkaka-breakdown niya, ang tawag doon is a non-destructive breakdown, which is the Zener breakdown. Okay? So, yun lang, no? Ang tatandaan natin, ang Zener diode pala, it is normally operated kung saan yung cathode natin is more positive compared sa anode. So, bale, ano siya, no? Parang naka-reverse. So, yun yung normal na mode of operation niya. Ingat guys, no? Kasi there's a lot of confusion between the reverse bias and reverse breakdown. So, these are the two common operations or modes ng Zener diode. Pag reverse bias, wala pang kuryente. Pag reverse breakdown, tsaka pala magkakaroon ng kuryente. And later sa ating example, we can see kung kailan siya nagiging reverse bias at kailan siya nagiging reverse breakdown. So punta tayo sa mga models, no? This is very important kasi 'di ba, yung model yun na yung nire-represent natin whenever the certain diode, Zener diode will be in the circuit. So, sa forward bias, no? Forward bias again is yung anode natin is more positive compared sa ating cathode. Ang model natin is normal na 0.7 volts na battery. Okay? Normal lang, no? Na tinan nyo yung positive ko nasa yung positive, no? So, papalitan natin to. Tinan nyo, yung positive natin is nasa anode, yung negative natin is nasa cathode. Ganun palit sa model. Now, sa reverse bias naman, ang model natin, naalala pa? Yes, no? Ang model natin would be open circuit.
Okay? So, pag reverse bias natin, 'di ba, ang mangyayari is ano na, no, yung cathode natin is more positive compared sa anode natin, no? So, negative siya. However, if the reverse voltage is large enough, it will drive our diode sa atin na tawag nating reverse breakdown region. So ito yon. In this case, yung reverse breakdown region natin, ang tawag natin na ngayon ay B sub C kasi yan na yung Zener diode, so Zener voltage na. Once it reaches the Zener voltage, hindi na siya open circuit kasi nga may kuryente na no? However, tingnan nyo maigi, no? Ano ngayon yung positive na? So again, di ba, normal na operation natin, mas positive ang cathode compared sa anode. Ngayon sa model niya, yung battery na kailangan nating ipalit doon, ang positive na ngayon, ang positive potential yung nasa cathode na. Tapos yung negative potential yung nasa anode na. Bakit ganun, sir? If you guys still remember, pababa yung kuryente dito. So, iibig sabihin ba no, negative yung current? 'Di ba? If you still remember, wala namang negative current. Negative current means reverse ang direction niya. Okay, 'di ba? Reverse direction. And remember, 'di ba, sa ating conventional current flow, saan ba nanggagaling ang kuryente? Positive. 'Di ba? Since ang direction niya ay pababa na, ibig sabihin ang direction natin is from ang direction ng kuryente is dapat from cathode to anode. And ibig sabihin nun, ang positive potential ay nasa cathode at ang negative potential ay nasa anode. So, whenever our Zener diode will be operated at the reverse bias, ang equivalent circuit niya ngayon is open. But if our diode will be operated at the reverse breakdown, ito ay papalitan natin ng battery na equivalent ay V sub C. Okay, no, so now we're going to try to solve a problem as an example for our Zener diode. So first example, solve for P sub C in the circuit shown. So ito guys, no, ito yung parang pinaka-circuit natin para sa ating problem. Kagaya ng ordinary diodes, kung paano natin siya sinasolve, kailangan malaman muna natin kung ano ang state ng diode at that specific moments. For example, obviously, no, kung hindi man lahat talaga halos naman ng Zener diode is na-operate sa reverse direction. Meaning, lagi namang mas positive ang anode, mas positive ang cathode compared sa anode most of the time. Okay? Laging ganito yung situation. So, ang lagi na lang natin titingnan is whether if the Zener diode is in the reverse bias or in the reverse breakdown region. So, again, let's try to solve the problem. Okay. The first thing that we need to do para malaman kung ang Zener diode natin ay naka-reverse bias or reverse breakdown is alisin muna natin yung diode. Okay? So, alisin natin yung diode sa ating circuit. So, makikita natin na ano na klase ang mangyayari sa ating circuit. Magiging series circuit na siya. Okay? So, kailangan ma-establish natin ano ang voltage V sub L. Kasi remember, no, dito nakalagay dating Zener diode. So, nakaparallel siya sa V sub L natin. So, if V sub L is sufficiently enough to drive the Zener diode to reverse breakdown, magto-turn on siya. So, kailangan ma-establish natin ano ang voltahe dito. So, pag series circuit, again, how do we find the voltage? The best way is by using voltage divider. So, paano yung voltage divider? So, kung gusto nating mahanap kung ano ang voltahe sa 1.2, yun ang lalagay natin sa numerator. So, 1.2 divided by 1.2 plus 1 kilo ohm multiplied by 16, which is ating source. Kasi nga, hinahati natin to 16 saan? Sa 1.2 tsaka sa 1 kilo ohm. No? Kaya nga siya voltage divider. So, makikita natin guys na ang voltahe sa V sub L would be 8.73 volts. Now, pag check natin uli yung ating characteristic curve ng ating Zener diode, makikita natin ang 8.73 volts ay nandito lang. Okay? E ano ba yung kailangan natin para masabi natin na naka-reverse breakdown? Kailangan natin 10 volts. Kasi if you're gonna remember sa specification do sa problem, ang Zener voltage is 10 volts. So makikita natin less than, di ba? Since V sub L is less than V sub A, then the Zener diode will be in the reverse bias region. If you're going to still remember guys, no, sa model natin, pag naka-reverse bias siya, ang Zener diode natin will be open. Now, ano ang kuryente sa open? Of course, 0. So, if we're gonna solve for the power sa Zener diode, that would be 10 volts multiplied by the 0 na kuryente niya. So, 0 watts. Walang power kasi walang kuryente sa Zener diode natin.
So yung next problem natin, we're going to redo our example, yung previous problem natin, using yung load natin, i-change natin sa 3 kilo ohms. So what will happen no, pag change natin siya sa 3 kilo ohms? Okay, let me have this one. No? Uh, let's use a pen para goods ang ano natin. Okay. So, uulitin natin yung ano no, yung ginawa nating solution. So, first is inalis muna natin yung Zener diode, okay? Pag inalis natin yung Zener diode, magiging series circuit siya and then we're going to get ano yung voltage na ma-establish dun sa load resistor natin. Since naging 3 kilo ohms na siya, so magiging 3 kilo ohms over 3 kilo ohms plus 1 kilo ohms multiplied by 16 volts. So makakuha natin voltahe dun ay ilan? 12 volts. So dahil 12 volts na siya, no, makikita natin na ang VL natin is greater than V sub say na. So ang mangyayari, magpupersa na ngayon ng Zener diode natin to operate in the reverse breakdown. Okay, so yun lang talaga ang kailangan. Kailangan may magdadrive sa kanyang voltahe na lagpas or equal lang no, dun sa V sub say. Now, dahil dyan, anong mangyayari? So, we can now replace our Zener diode in the previous problem. Instead ng open circuit, ano na ipapalit natin? Yung model niya. Okay? Di ba, you can still remember, no, yung model ng Zener diode natin is a battery, no? Okay, so take note kung nasa ng cathode, nandun ang positive, kung nasa ng anode, dan yun yung negative. Ito yung ano, madalas na misconception ng mga students, no? Kasi nasanay dun sa previous topic natin na kapag diode, 'di ba, normal na diode, positive lagi ang anode, negative lagi ang cathode. Well, tama naman 'yon sa forward bias. Pero since naka-reverse bias siya, no, yung ating positive nandun yun sa cathode kanina sa model and ito naman negative naman sa anode. So ito na yung circuit natin. Now, you can see, okay, we can actually solve first, I think, for IR. Okay? So, pwede tayo mag-loop dito. Okay, loop. Let's say this would be our loop 1. So, loop 1, okay, by KVL at loop 1, anong makukuha natin? So, we're gonna get 16 minus IR, 1 kilo ohm minus 10. So, in short, we will get IR to be 6 milliampere. Okay? Now, we can actually use Ohm's law, no? Dito sa side na to. Okay? By using Ohm's law, we can solve for IL. So, yung IL equals VL over RL. Question, what will be our V sub L? Alright? So, marami nagkakamali dito, no? Ang ginagawa nila ay 12 volts yan. Mali. Bakit? Since 12 volts siya kung walang Zener diode. Pero dahil 12 volts nga siya, napwersa niya yung Zener diode na mag-on. So kung mag-on ang Zener diode, magkakaroon ngayon to ng voltahe na 10 volts, which is parallel sa ating RL. So dahil parallel siya, napupwersa niya yung voltage dito to become 10 volts lang. Kaya nga 'di ba one of the applications no ng Zener diode is voltage regulator. Okay? Because kahit na meron tayong changes ng current and load resistances, as long as na turn on natin siya, it will maintain your voltage level dun sa Zener voltage. So, di ba, 10 volts no, over RL, 3 kilo ohms. So, makukuha nating IL is 3.33 milliampere. Now, this is node A. Let's say, di ba, node to? So, let's say this is node A. So, sa node A, no, makakuha tayo ng KCL equation. So, we have IR, di ba, current entering equals current leaving. So, IR equals IZ plus IL. We want to get IZ, right? Para sa power, no? So, IZ equals transpose lang 6 milliampere minus 3.33. So, we will get 2.67. And with this, we can actually solve for the power na 26.7 milliwatts. Just simply multiply dun sa 10 volts na voltage. Alright? So, nakuha ba? Ayos lang? Yes? Yes. So now, let's try to solve on. This will be our last example in this topic. Medyo mas mahirap siya ng konti, no? But let's see, no? Let's try our best to solve. Okay. So this is our circuit. Sabi daw, determine the range of RL and IL that will result in V sub L. By the way, V sub L refers to the voltage across RL, ha? Okay, being maintained at 10 volts. First, when we say range, dapat dalawa yung sagot dyan, right?
I mean, dalawa para sa RL, dalawa para sa IL, I sub L. So when we say range, di ba, we get actually the minimum value and the maximum value. So yun yung goal natin. Ano yung pinakamaliit na value ng RL at pinakamalaking value ng RL na pwede na ma-maintain ang voltahe across our RL to be 10 volts. Okay? And also the load current. Okay? So, when you inspect the circuit, makikita natin na ang input voltage natin 50 volts. Ano? Tapos, meron tayong Zener diode na may 10 volts na voltage, no? So, kung gusto nating ma-maintain sa 10 volts ang voltahe across this RL, isa lang naman na kailangan gawin, di ba? Ano lang kailangan gawin natin? Kailangan ma-ensure natin na naka-on si Zener, di ba? Kasi once na naka-on na siya, magiging battery na yan na parallel ngayon sa ating R sub L. Dahil parallel siya, okay, the result would be yung voltage dito is ma-maintain talaga sa 10 volts kasi nga magiging battery na to eh. This will be a constant voltage source. Okay? Some quick values. Ang IZM to, ibig sabihin nito yung maximum Zener current. Kasi ganito, no? Although it can operate at the reverse direction, I mean in the reverse breakdown region, meron namang limit talaga yung kuryente na kaya niyang i-withstand. Kasi, syempre, pag masyadong mataas talaga, as in masyadong mataas na yung kuryente sa kanya, eventually masisira din naman siya. Okay? So, ito na nga ngayon, no? Yung ating maximum reverse current na kaya niyang i-accept is 32 milliamperes lang. This will be very beneficial sa pagsusolve natin mamaya. Okay? So, ano mangyayari? So, ito, nire-draw lang natin ang ating circuit. So, di ba, meron tayong requirement kanina para masabi natin na naka-on si Zener. Ano yun? Aalisin muna natin siya. Ganun yung gagawin natin. And we're going to get the voltage across RL. And it is simply by the use of the voltage divider theorem. So, V sub L equals RL all over RL plus 1K times 50 volts. Now, here's the question. Paano natin may ensure na naka-on ang Zener? Diba? Paano natin ma-ensure na naka-on ang Zener? Diba kanina, na-ensure natin na naka-on siya by having a voltage VL greater than, greater than V sub C. Kasi pag greater siya doon, meaning, mapupwersa or drive ang Zener diode natin to operate in the reverse breakdown region. However, greater than pwede, pero pwede bang sakto? Pwede ba? Pwede. Pwedeng saktong-saktong 10 volts lang. Pwedeng saktong 10 volts lang ang voltage mo across this resistor. Madadrive na to papuntang reverse breakdown. So, ibig sabihin, no, kung sasaktuin mo lang na 10 volts to, kasi pwedeng mas malaki, no? Kahit mas malaki, okay lang, no? Pero pag saktong 10 volts, what do you think will be the value of RL? Yes, yung RL natin would be minimum na. 'Di ba? Kasi nga dahil ito yung pinaka-minimum na voltahe na kailangang i-maintain, minimum resistance din yung makukuha at the end. Alright? So, you can use algebra, you can use your calculators or any stuffs like that. Solve for R sub L minimum. So, yung R sub L minimum natin would be 250 ohms. No? So, pag sinolve yan, 250 ohms ang makukuha. Now, if we're gonna apply Ohm's law, okay? So, pag nag-ohms law tayo, di ba, alam naman natin ang IL equals VL over RL. VL natin, 10 volts na nga, no? Kasi nga, yun ang goal natin, ma-maintain to sa 10 volts. So, 10 volts na siya. Over RL minimum, kasi RL minimum yung nakuha natin. Remember this, no? Ito, marami din nagkakamali. If isang constant number, dinivide mo ng minimum, ano ang result? It should be maximum. Bakit? Kasi ang isang number, pag dinivide mo ng maliit, pag mababa si denominator, okay, mababa siya. Kaya araw daw niya na, pangit lang. Ang result natin is mataas na value, 'di ba? Ganun yung nangyayari kasi inverse yung relationship. Okay? So ibig sabihin kung RL man to, IL max yan. So ganun lang, 10 volts divided by 250 ohms ang makuha natin ay 40 milliampere and that is our maximum current. Ano ba? Ano kaya pwede natin gawin? Again, pwede tayong mag-loop dito. Okay lang? So, pag nag-loop tayo dito, let's say this is our loop 1. Yan, loop 1 natin yan. So, pag kapag nag-loop 1 tayo, alright, by KVL sa ating loop 1, 50 minus IR, 1 kilo ohm minus 10 equals 0. Masosolve natin yung I sub R, no? Yung kuryente across our series resistance, which is 40 milliampere. At constant yan, no? Kasi constant naman yung input voltage natin, constant din yung voltage across the Zener diode, so constant to. O ano ngayon sir kung constant? Kasi magagamit natin to ngayon. Remember, no, if this is a node, right? So, kung node yan, we can use,
KCL. So by KCL at node A, makikita natin na current entering equals current leaving, blah, blah, blah. Now, pag ni-rearrange natin, no, makikita nyo na IL equals IR minus IZ. Now, IR is constant. Yung IZ natin, we can make this IZ max. Now, pag IZ max yan, ano dapat ang result? No? IL minimum. Maraming uli nagkakamali dyan, no? Bakit, sir? Kasi ganito, no? Kapag meron kang constant number, tapos binawasan mo ng sobrang laki, anong result nun? Siyempre, maliit. 'Di ba? So kung IJ max ang ibabawas mo sa constant, ang matitira na diyan minimum na. So yung IL minimum may equal sa ano ba yung IR natin? 40 milliampere, 'di ba? Minus 32 milliampere, so we will get 8 milliampere. So okay na, 'di ba? Nakuha na natin yung mga corresponding. May kulang pa tayo. Hindi pa natin nakukuha yung RL max, but simply ohms law lang din uli yan, no? So same concept ng kanina, IL equals VL over RL. So VL natin 10 volts. Pagpalitin lang natin, no? So bali divide by IL. Now, pag IL minimum ang dinivide mo, ang result mo ay RL maximum. Okay, so 10 volts over 8 milliampere, so makuha natin is 1,250 ohms. So okay na, no? Meron tayong minimum and maximum values ng R sub L and I sub L. So pag kailangan, syempre, ang hinahanap talaga dito is yung range. So kailangan ibigay natin siya sa form na range, no? So ang range natin for the load resistance would be from 250 ohms to 1,250 ohms, and the current on it must be from 8 milliamperes to 40 milliamperes. So in that range, no, may ensure natin na ang voltahe across our load resistance within these variations, no, may ensure natin na ang ating load resistance, yung voltage ating load resistance would be 10 volts. Okay? So, I think that's it, no, for our Zener diode. So, thank you for listening and God bless sa inyong exam. Bang! Ganda, boy.